Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Ito ho ang aking sasabihin, ano? Ako ho, may mensahe ho ako sa simbahan. Simbahan Katolika, partikular. Ginagalang ko ho lahat ng mga simbahan, lahat ng denominasyon. Kaya lang kuminsan ako ho'y napapasobra at kuminsan, sino ho bang aktibo pagdating ho sa mga kiyaw-kiyaw dyan? Hindi ho bang simbahan Katolika? Hindi ho nila maintindihan kung anong ibig sabihin ng separation of church and state. Kahit na hong kiyaw-kiyaw, anong kiyaw-kiyaw na sa bagay, pag titingnan ho talaga natin ang history of early Christianity as well as in yung Catholic Church, you know exactly what I'm saying. It's for you to research. Yun naman talaga ho mga trabaho ng obispo, kundi talagang makipagkuntsabahan sa mga hari noong araw na para ma-persecute ho yung mga hindi ho sa anib sa kanilang simbahan. I'm saying that because I was once a Catholic and so my family was Catholic, but I decided, you know, and I'm not going to tell you what, that's just, I believe in God, my relationship with God, not with the church. So para sa akin lang ho, the Catholic Church will never stop. And may karapatan ho sila para lalo-lalo ba mga CBCP, and they sing different tunes, sintonado ho sila eh. So, pag ganyan ho, sinasabing liderato ho ng sinasabing simbahan Katolika, anong klaseng magkakaroon ho dysfunctionality ho pagdating ho sa sinasabing na tagapagsunod, kaya very lax ho. You want a religion? Go with the Catholic. It's so lax. Interpret it the way you want it and then do good works. Pagbutihin mo sa lupa, gawin ka mas maraming kabutihan kaysa kasamaan para ikay mapunta sa langit. That's what they're saying. And I was taught that way when I was in elementary, even back in Ateneo days in high school. Sorry. But anyway, that's not the point kung bakit ako nagsasalita. Ang simbahan Katolika kasi maingay, mga boss. Sa halip na patatagin ang ebanghelyo, yung pananampalataya ho ng mga tagapagsunod, ang ginagawa ho, kinakalaban ng gobyerno, lahat ho, hindi ho nakasenter doon sa kanilang matapagsunod at ginagawa ho nilang mga aktivista at mga rallyist, lalo-lalo na yung mga kawawa naman yung mga nag-aaral ho sa Blue Eagle. Yung mga Saints ko and all the other Miriam and all the other Catholic school, Adamson, yun ho mga iniikutan ho na mga dilawan. They got the support, yun ho mga millennial, mga anak ho na mga nag-aaral ho roon. So ngayon, bakit ho natin sinasabi to? The Catholic Church supports the yellow. And it's always been. So para sa akin ho kasi, alam niyo naman ho kasi, support din sila na makarating ho ng International Criminal Court. Yun ho si Las Cañas, sa tulong ho ng mga abogado ho ni Las Cañas, yung FLAG, Free Legal Assistance Group, si Trillanes, si De Lima, at Simbahan Katolika sa pamamagitan ng CBCP. Hindi ho ba pagdating ho sa mga religious organization, the religious denomination, tax-exempt ho sila? Hindi ho ba? So I'm centering only sa Catholic Church because I'm not centering it with some other denomination of churches because they're not involved pagdating ho sa sinasabing the affair of the state. Sabi ko nga nung araw pa, ba't hindi lang kayo magtayo ng CBCP party list? Para nang sa ganun, sumama na kayo sa politika. Ay gusto niyo naman pala mamulitika. Mali atang pinasok ninyo mga obispo, maputok sa buho kayo. Ayaw nyo maging senador, ayaw nyo maging sa Kongreso. Or magtalaga na lang kayo ng party list ninyo para nang sa ganun makasama ko. Hindi pa, come up with a party list. Sigurado, total, ang dami naman ng mga tagapagsunod dyan. Sigurado mananalo kayo. Mananalo nga ba? Well, all I'm saying here, kung ito ho mga Catholic Church, ganun ho mga other denomination, in fairness, tax-free, and I'm not questioning that, baka naman kayo dyan sa CBCP, yung mga abulay ng inyong mga tagapagsunod. Sa halip na pagandahin yung mga simbahan, tumulong kayo sa mga mahihirap, baka
sinusuporta nyo doon kay Las Cañas. Sa pagsisinungaling ni Las Cañas, suporta ninyo financially, baka kasama kayo ron. Baka sobrang ng yaman ninyo. Siguro panahon na para taasan na kayo ng buwis nyo. Siguro tanggalan na kayo ng tax-exempt status. Huwag yung mga ibang simbahan na hindi nakikialam. Yumayaman na kayo. Pati nga sabi ni President Digong, yung mga cross ninyo, gold. Mga chalice ninyo, gold. Kaya ninanakawan kayo ng mga putok sa buho magnanakaw sa loob. Puro kasi gold. Baka ibig sabihin, sobra-sobra na yung yaman ninyo. Wala naman sinabing sa batas ng Diyos na kinakailangan maglagay ng cross na gold. Mga chalice, kung ano-ano yan. And that's not the point that I'm saying. Doon mo makikita, kahit na si Digong, ganun din sinasabi. Baka kasi sobra nang pagbigay sa inyo ng tax exempt, baka nananawa na, galit na kayo sa pera, kaya wala na kayong paglagyan kay CBCP, wala na kayong paglagyan ng pera ninyo, sa halip na gumawa kayo maraming simbahan, pagtulong sa mga hihirap, baka naman ang gagamit na ninyo sa pamumulitika, party list na kayo, tanggalan na kayo sa tax exempt status kasi gusto niyo nang makialam sa gobyerno, so sumama na kayo sa politika. End of story. Kaya lakas ng loob ditong si Trillanes. Kasi balita ho, I hope I'm right, I hope I'm wrong, and I hope I'm also right, na parang question, nagtatanong lang po, CBCP, walang galang lang. Baka naman, yung sobra-sobra ng pera ninyo sa Catholic Church, that wala na kayong paglagyan, kaya yun, sumusuporta na kayo dito kay Tililing, kay Las Cañas, hawak ni Trilling Lanis. Trilling Lanis. Ako nabubulol na. Pasensya na ho kayo. This is Monday morning and I'm having a hard time talking. Trilling Lanis. Okay. Sunny, that's what I call Sunny. Okay, that's it.